namumunga ng 12 klase na bunga. Meron na ba nakakita sa atin? Meron na ba kayong nakita na namatay na muling nabuhay? Pero naniniwala ka na may pagkabuhay maguli. Naniniwala ka doon sa sinabi ng banal na kasulatan na doon may halaman na kada buwan namumunga na 12 bunga, na sinasabi doon sa halaman na yon, nandoon ang isang bunga kung paano ang nawala sa tao ay babalik, na kailanman pag nakakain ka na uli dahil sa bunga na yon ay hindi mo na matitikman ang kamatayan. May nakakita na ba? Pero naniniwala ka. Yan ang pananampalataya. Ganon tayo na maniniwala na gaya nila sa mga bagay na hindi pa natin nakita. Ngunit nagkaroon tayo ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng paniniwala. Kaya't hindi natin binibigyan masigit na importansya ang mga bagay-bagay sa sanlibutan. Na sana sa araw na yan, kung tayo nagtatrabaho, yan lang ang araw natin pagpapahinga. Diba? Araw na linggo. Pero anong ginagawa natin? Nandahil sa ating pananampalataya, nandahil sa inibig natin, na gusto natin malaman kung ano ang kautusan ng Diyos, kung ano ang ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kung kaya't andyan tayo. Kung bakit tayo nagtsatsaga na nakikinig. No? Na sana nasa bahay na lang tayo, nagpapahinga o nanonood ng TV. Ngunit dahil sa ating pananampalataya, tayo nanampalataya, tayo naniwala sa mga darating ang panahon na itinakda ng Diyos, dahil alam natin itong laman na ito ay may kamatayan. Ang laman na ito ay hindi mananatili. Kung gaya't ginagawa natin ang ating tungkulin upang pagdating ng pinangako ng Diyos, ang buhay na mawawala sa atin ay muling babalik na walang pagkasira, na walang hangganang buhay. Hindi kagaya ng buhay natin ngayon. Gaano ka mang kayaman, gaano mang kasarap ang buhay mo ngayon, pagkadakay mabalitaan mo, pantay na yung kanyang ka. Di ba? Kaya't dito mga kapatid, sana mapabilang ang bawat isa sa atin kagaya ng kanilang pananampalataya kung papaano ang inuutos ng banal na kasulatan. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Ganun natin tularan ang kanilang pananampalataya. Hindi sa kaunting bagay lamang na nangihina ang ating pananampalataya. Kundi, lalong kapag tibayin ng bawat isa ang pananampalataya upang hindi tayo mapabilang sa sinasabi ng banal na kasulatan na alam nila na ito'y pagsuway sa harapan ng Panginoon, ngunit pilit pa rin nilang ginagawa. Ngayon, ano ang kailangan makita at gagawin natin sa harap ng Diyos? Anong natin dapat makita? O anong dapat natin gagawin? Dito po, sulat pa rin ni Pablo sa mga taga-Korinto, ay ganito po ang ating mababasa. Korinto, 2 Korinto 6:14. Ito po. 2. 6:14. Po. So, napakahirap din na gagawin ang bawat isa sa atin. Huwag kayong makipamatok ng iba. Huwag kayong makikipamatok ng kabilang sa mga hindi nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisamang mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisamang mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Pwede ba nating maisama? May pagsama ang kaliwanagan sa kadiliman? Kaya tanong utos sa atin, huwag tayong makipamatok o huwag tayong makiisa sa kasamaan. Bakit? Tayo natawag, tayo pinagkilala ng Diyos ang walang hangganang kagilagilalas na liwanag. Nalaman natin ang mga salita ng Diyos ay liwanag. Anong utos sa atin? Huwag tayong makisama sa mga walang pananampalataya, yung mga nasa kadiliman.
Pero anong ginagawa ng tao? Wala namang ginagawang masama sa akin. Bakit hindi ako magkikipagkaisa sa kanya o magkikisama? Diba? Suwayin mo yung anak mo. Sabihin mo, uy, huwag kang makisama doon. Wanted yun. Pinalakaw yun. Mamamatay tao yun. Anong gagawin ng iyong anak? Magre-rebelde pa. Pilit pa rin makikisama doon sa kasama. Ngunit sa atin, bilang anak ng Diyos, pinapagatubilin sa bawat isa sa atin o pinagbibilinan ng bawat isa sa atin na tayo huwag makipamasok sa kasamaan. Dahil kailanman ay hindi pwedeng magsama ang kamalian at katwiran. Kung tinanggap mo ang mga salita ng Diyos ay liwanag at katwiran, hayaan mo siya ang maglalagay. Siya ang mananatili sa ating puso. Kaya tanong sabi ng banal na kasulatan, huwag mong hayaan na mayroong paglagyan ang dyablo sa iyong puso. Bakit? Dahil ang mananaan sa atin. Ano sabi ng banal na kasulatan? Kayo'y mga tira ng Espiritu ng Diyos. Tayo ang tira ng mga salita ng Diyos. Huwag natin hayaan ang ating puso na madumisan. Kaya ganun na lamang ang bilin sa atin na huwag tayong makisama sa gawang hindi mabuti o sa kadiliman o pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Ano pa? Santiago 1:25. Ito po. Santiago 1:25. Ngunit ang sinisiyasat ng sakdal ang kautusan. Ano pong ginagawa ng sakdal? Sinisiyasat ang kautusan. Hindi mo hayaan na ang kautusan na yan ay mawala sa iyo. Sinisiyasat mo. No? Tuloy natin. Ngunit ang sinisiyasat ng sakdal ang kautusan. Ang kautusan ng kalayaan at nananatili gayon na hindi tagapakinig na linilimot kundi tinutupad at gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Ano po? Kung sinisiyasat natin at ating ginagawa ang mga bagay na nasusulat, anong sabi ng banal na kasulatan? Ang taong ito ay pagpapalain ng Diyos kung atin sisyatin, kung atin alamin, no? Kaya hindi ba bago tayo tumanggap, sisyatin natin ang ating sarili kung ito nga ay katanggap-tanggap o karampatan ng bawat isa sa atin na tumanggap ng banal na hapunan. Dahil sa ating pagtanggap na hindi karapat-dapat at hindi natin sinyasat ang ating sarili, ano ang magiging bunga? Kapahamakan, kaparusahan. Ganon din naman ang mga bagay na ito kung sinyasat natin ang banal na kasulatan. Inaalam natin ang kagustuhan ng Diyos, maging mapalad kung ating gagawin ang mga bagay na ito. Kaya tanong sabi, ang pananampalataya na walang bunga ay patay sa harapan ng Panginoon. Tayo tinawag, tayo nakaalam sa mga salita ng Diyos na dapat sana sa atin una makita ang paggawa at pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, huwag natin limutin. Kung nasa panganib man tayo o may pagsubok na dumarating sa ating buhay, alalahanin natin na ang mga salita ng Diyos, siya lamang nang dahil sa ating pananampalataya ay kaya natin labanan ang lahat ng pagsubok sa ating buhay. Kaya dito mga kapatid, uling talata po natin babasahin sa inyo upang maalaman ng bawat isa na kung ano ang dapat gawin
ng bawat isa sa atin upang manatili sa atin ang mga salita ng Diyos na ipinaalam sa bawat isa sa atin. Ito po, 14, 12 hanggang 13. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. No? Ano po ang dadaanin ng mga banal? Pagtsatsaga. Pag narinig mo ang salitang pagtsatsaga, anong pagdadaanan mo? Kahirapan. Sinong pwedeng dumaan sa mga bagay na ito? Sinong nangangaral na sinasabi sa pagtanggap sa pangako ng Diyos na tayo dadaan ng maraming paghihirap o kabigatihan? Ang maraming pananampalataya ay pinapangako nila mga bagay na nandito sa sanlibutan. Kalayawan. Hindi ba? Makisama kayo sa amin. Ipapaaral namin yung inyong mga anak. Ihahanap namin ang mga sponsor. Ihahanap namin magiging asawa ang iyong anak para makapunta sa ibang bansa. Di ba yan ang mga pangako? Ngunit sa loob po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, wala tayong mapapangako na kalayawan sa sanlibutan dahil sa maraming kapigatian tayo papasok sa kaharian. Kaya't kung ayaw mo, mas nakakatakot kung hindi tayo naghihirap. Mas nakakatakot kung walang pagsubok sa atin. Kung kaya't nasusubok ka, tinitignan kung gaano katibay ang tinanggap mong pananampalataya. Kaya't anong sabi? Kailangan ganito ang pagtitiis ng mga banal. Kung kabilang ka sa mga banal, may darahanan ka na pagtitiis. Mas nakakatakot kung wala kang pagtitiis, hindi ka kabilang sa mga banal. Ano pa? Ulit po natin. Ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng mga pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinabi ng Espiritu upang sila'y makapagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ngayon, kung paano ito sinabi ng banal na kasulatan, itong mga banal na nagtiyaga, mapalad, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, ang kamatayan ay sa akin ay pakinabang. Bakit natatakot na mamamatay ang tao? Dahil alam niya, ang kanyang mga ginawa ay hindi pakinabang sa kanya. Siya'y gumawa ng kalikuan sa harapan ng Panginoon. Siya'y naging swahil. Nandyan upang hindi ka matakot sa kamatayan sa laman. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa inyong laman, kundi matakot kayo dun sa pumapatay sa inyong mga kaluluwa. Kaya't kahit mapatay man itong laman na ito, kahit dudurugin man ito, yung kaluluwa mo hindi madudurog. Kaya't utos, huwag kang matakot sa pumapatay sa iyong laman. Matakot ka doon sa pumapatay sa kaluluwa. Dahil nga sa ating pagtsatsaga, gaya ng ating narinig, kabilang tayo sa mga banal, kabilang tayo sa dumadanas ng pagsubok o kahirapan sa buhay o mga problema na ating pinagdaraanan. Huwag kang matakot. Manampalataya ka lang na may hama ka, na tinitignan kung gaano katibay ang pananampalataya na ating tinanggap. Alam natin kung anong magiging bunga nito sa kabila ng ating paghihirap, sa kabila ng pagsubok na dumadaan sa ating buhay.